Hi everyone! So marami nagre-request nito. Advantage and disadvantage ng putting your take profit and stop loss. So short video lang to, depende na lang kung marami akong sabihin. Kaya simulan na natin. Okay? So, dun muna tayo sa take profit plus stop loss. Okay, yung TP, take profit, yung SL, stop loss, ang advantage niya. So, ang advantage nito is you are trading based on plan. So, pag naglagay ka ng TP and SL, ibig sabihin may plano ka and alam mo kung saan pupunta yung price. Dalawang direction lang ng trade mo, TP or SL lang. So, once executed na yung trade mo, pwede mo nang hayaan yun. Automatic, dalawa lang naman napupuntahan nun eh, TP or SL. Okay? Safe setup with no liquidation. Siyempre, pag naglagay ka ng stop loss, hindi yung ubos yung funds mo or hindi siya liquidated. Pwedeng 2% lang ng capital or 5%, depende sa risk appetite mo. And yung loss mo based on allowable risk. Kahit matulog ka at natalo yung trade mo, alam mong matatalo sa'yo is kung magkano lang yung inallow mo na risk. Let's say for example, $10 or $20. Okay? Alam mo na agad pag natalo yun, mauubusan ka nung um, amount na yon. May disadvantage yung TP plus SL. Okay? So kung napanood nyo yung Peanut na content ko sa YouTube, isa yun sa disadvantage. You get only based on your setup. You will not be able to capture bigger pump or dump. So parang yung sa Peanut na content ko sa YouTube, if hindi mo pa napapanood, nandyan yung link sa baba. Nag times 6 pa siya sa entry ko. Okay? So halos nasa 3 RR yon. Pero umabot pa siya sa 15 RR. Kaya niya abutin yun. Pero dahil nakaset yung TP ko, huminto siya doon sa 3 RR. Kaya you get only based on your setup. Isa pa dito, prone to SL hit. Okay? Bear or bull trap. Yung disadvantage ng may SL, syempre, pag may SL ka, pwede kang ma-hit ng mga fake outs or mga bear or bull trap manipulation. Kasi naglalagay ka ng SL. So, yung ibang reason nila dyan is para hindi ka ma-hit ng SL, wag ka na mag-SL. Okay? So later, i-explain ko sa inyo yung risk ng walang SL. So doon naman tayo sa walang TP, walang specific TP, pero may SL. Okay? So ang advantage ng walang TP, opposite nito. You will be able to capture bigger swing moves. Okay? So let's say for example, si Peanut na lang, lumipad siya. Maka-capture ko yun kasi hindi hihinto yung TP ko dun sa 3RR. Okay? Makakasabay ako sa bigger pump niya. And malaki-laki yung PNL. Isa pang advantage nun, you can move your SL, partial TP, and trailing stop in the market. So walang loss yon. Hanggat lumilipad yung price, minumove mo yung SL mo, tsaka yung TP mo, open lang, walang loss yon. Ibig sabihin, whether lumipad pa siya or bumaba siya, may TP ka na doon. Kumbaga secured na. Kaya trailing stop in the market. However, ang disadvantage ng no TP is prone to profit to negative PNL. Let's say for example, lumipad na yung price. Tapos dahil hindi siya huminto, kasi wala nga siyang specific take profit, possible na bumalik pa siya sa stop loss mo. Kaya prone to profit na, tapos bumaba agad to negative PNL. Okay? Isa pa, most of the time, you need to close the price in pullbacks. Let's say for example, $10 margin, lumipad na siya ng $100, and gusto mo more pa kasi wala namang set na TP, tas bumaba siya sa $50, doon ka nagko-close kasi natatakot ka na bumaba pa si market sa value niya. Kaya, kinuha mo na sa $50. Okay? Most of the time, you tend to close the price in pullbacks. Hindi natin siya nako-close doon sa peak ng highs. Kasi minamanual natin siya. Isa pa, always chasing bigger pumps, dumps in the market. So, hindi palagi kasi nangyayari yung pump and dump sa market. Yung magpo-position ka, tapos iisipin mo hanggang bull run na to. Hindi nangyayari yun. Kasi minsan, may nakita ko dati, uh, kalimutan ko lang yung coin. Lumilipad siya hanggang bull run na, tapos, walang nagtitipi. Okay? Nung bumagsak yung market, dun lang sila nag-take profit.
Kasi, syempre, kailangan mag-pullback ng market. So, yun lang. Doon naman tayo sa may TP pero walang SL. Okay? So, common yan. Pag lagi na-hit yung SL mo, ang solution is wag nalagyan ng SL. So, gaano ka-risky yun? Ang advantage nun is longer exposure in the market. Meaning, pag bumaba yung price sa SL mo, wala kang SL, merong instances na makakasurvive yung position mo sa negative, tapos makakaakyat pa siya sa positive. Okay, hindi siya mawawala sa market kasi nga, wala ka namang SL na nakalagay. So, yan yung advantage niya from negative to positive PNL. So, kahit nag-short ka, nasa ilalim na yung price, negative ka, kahit 1,000%, tapos biglang umakyat pa siya sa TP, okay? Biglang nagparabolic pataas. Mako-close mo siya sa positive. Okay. Kaso may disadvantage to. Ang disadvantage nito is prone to bigger cut loss, worse is liquidation of balance. So kung hindi mo alam tong cut loss, liquidation, yung terms ng losses, pumunta ka sa wall ko sa Facebook, CryptoChamp Trader, in-explain ko yung 5 types of losses doon. Yung prone to bigger cut loss, ibig sabihin, supposed to be kung may SL ka, matatalo ka lang sana ng $10. Okay? Pero dahil hinayaan mo yung SL mo na wala, bumaba pa siya sa $50 or $100, kina-cut loss mo na siya pag medyo masakit na sa mata. Okay? Or pag hindi mo siya kinut loss, naniniwala ka na tataas pa yun, worst is liquidation of balance. May dalawang klase ng liquidation ha, yung cross tsaka isolated, pero ibang topic na yun. Okay? Isang disadvantage pa is you only get small target TP but you will allow huge negative PNL. So, since may set ka na take profit, sabihin natin yung $10 mo pwede maging $30. Yun lang yung makukuha mo, $30. Samantalang yung SL mo, bumababa siya ng negative 50, negative 100, pumapayag ka. Pero yung matitipi mo lang is $30. Yan, inaalaw mo yung huge negative PNL para lang makakuha ng small target na take profit. Okay, nagigets? So, medyo mabilis ba? Punta na tayo sa no take profit tsaka no stop loss. Okay. Ang advantage nito, if nagamit mo to ng maayos, okay, it can be profitable on both sides. Parang hedging to. Pwede kang mag-open ng long and short, tapos mako-close mo siya pareho profit with 100% win rate. Okay? No loss if it was used properly. May proper na gamit kasi dito sa no TP plus no SL. Yung malaki na yung negative mo tapos alam mo yung gagawin. May proper na gamit doon. And dito, TP when happy. Okay? Pag nag-open ka ng position ng long and short, pwede kang makatake profit sa long, pwede kang makatake profit sa short. However, may disadvantage palagi. Mas risky yung disadvantage ito. Okay? Number 1, ito yung very risky type of entry. Kasi, wala kang nakaset na TP at wala kang nakaset na SL. So, ano yun? Random lang. Isa pa, this is trading without a plan. So, parang, pag ikaw kasi no TP and no SL, at alam mo gamitin yan, kahit tignan mo si BTC, i-short mo siya or i-long mo siya, makaka-profit ka. So, ibig sabihin, wala talagang plan. Reason for liquidation, okay? So, let's say yun na nga, naka-long ka, tsaka naka-short, tapos lumilipad si BTC. So, nagne-negative yung short position mo. Si BTC, pwede mong i-take profit, tapos yung short position mo, nagne-negative pa ng mas malaki. Yun yung reason for liquidation. And pwedeng maubos lahat ng funds mo doon. And isa rin is gambling style to pag hindi mo alam yung ginagawa mo. So, disclaimer. May marunong gumawa nito. May nakita na akong gumagawa ng no TP, no SL. Pero marunong. Nagagamble ba siya? Hindi. Kasi marunong siya. Pag malaki yung negative niya, alam niya yung gagawin. Okay? So, hindi siya gambling style. Nagiging gambling style lang siya pag hindi alam ng trader yung ginagawa niya sa no TP plus no SL. Kumbaga, suntok sa buwan talaga yung position. So, isa to sa mga remarks na pwede kong i-share sa inyo. If yung SL mo laging nahihit, okay? Lagi kang nasisweep ng mga manipulation, bull or bear trap, at iniisip nyo yung institution hinahabol yung funds nyo kahit $20 lang,
It only means there is something wrong with the setup. Okay? May mali sa setup mo na kailangan mo i-improve. Liquidity placement ang kailangan mong matutunan para alam mo kung saan yung liquidity at hindi ka mahihit. Alam niyo naman, if you don't see the liquidity, you are the liquidity. So, for sure, alam niyo na yun. Pangalawa, if you trade without SL, walang stop loss, kasi nga, nahihit. It only means you are unsure of your setup. Okay? Pag hindi mo alam na bababa doon yung price sa SL mo, ibig sabihin, unsure ka na doon. Ang kailangan mo doon, technical analysis improvement. Kaya nga pwedeng i-review mo yung trades mo, bakit ka na SL, kung nagre-review ka. So, unsure ka sa setup mo. So, unsure setup means you don't know where the price is going. Isa na rin yun. Hindi mo na nga alam ilagay yung SL mo, so hindi mo rin alam kung saan pupunta yung price. Unsure setup means you don't know if your TA is correct or wrong. Isa na rin yun. Hindi mo alam kung wala kang confidence sa TA mo kung tama or mali. And hindi mo rin alam kung saan pupunta yung price. So, dito papasok yung discipline. Basically means, unsure setup tells you that specific trade should not be taken. Doon na papasok yung discipline. Na dapat hindi mo na tinake yung trade na yun kasi nga hindi ka nga sure. Paano ka naman magiging sure sa trade? Siyempre, kailangan mo ng confirmations, confluence. Kailangan confident ka sa trade mo pag sinet up mo siya. Okay? So, yun lang masishare ko dito sa setup with or without take profit and stop loss. So, I hope may natutunan kayo dito sa remarks and alam nyo kung ano yung aaralin nyo pag may problema kayo sa chart. So, ang gawin nyo, more reviews lang sa mga na-SL nyo na setup and ilimit nyo yung trades nyo para may chance kayo na mag-improve ng liquidity placement, TA improvement, and makontrol nyo yung emotions nyo, fear and greed. So, discipline na yun. So, if may natutunan ka sa video na to, pwede ka mag-subscribe and soon ituturo ko yung ibang klase ng setup sa risk-reward ratio. So, yun lang. Thank you sa inyo and happy trading. Bye-bye.